Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod. Konting kaalaman at gabay sa pang-araw-araw nating buhay. Sarap po sa place ng aming location ngayon ng shooting. Kasi napaka-mahangin, napaka-lilim, napakasarap, nakakaantok. Anyway, share ko po sa inyo yung pinamagatang characteristics of a mature man. Pagka po sinabi natin about maturity, actually magandang basahin nyo at aralin nyo, tignan nyo mabuti yung pag-aaral, himayin nyo ang Book of James. Nandyan po sa Book of James yung lahat ng mga katangian ng pagiging mature ng isang mananampalataya. Pag sinabing maturity, ibig sabihin ito ay fully developed in all aspect of our life. Yung bang mula nung tayo'y maligtas, hindi gusto ng Diyos na ikaw ay baby Christian lagi. Whether you like it or not, talagang dapat umaangat ang ating pananampalataya, umaangat yung ating spiritual na kalalagayan sa buhay. Hindi pwedeng laging matitisurin, laging matampuhin, laging nasa isang sulok, laging parang nagsiself-pity. Kinakailangan patuloy na makakilos ang Diyos, nilililok yung ating pagkatao, buhay, pag-uugali, puso. So talakayin po natin itong about maturity. Pag sinabi pong mature man, the mature Christian o mananampalataya, the mature Christian is a believer with a mission. Pagka ikaw ay mananampalataya na at tumatagal ka na sa Panginoon, lumalapat na ng malinaw sa buhay mo kung bakit ka tinawag ng Diyos, bakit ka naligtas, nagiging malinaw sa iyo, may mission ka pala sa lupang ito na nais ipagawa ang Diyos. So, ibig sabihin, pag naintindihan mo yan, bahagi niya, nagmamature ka na. A mature Christian is a believer with a mission. Next, a mature Christian is a builder of other believers. Hindi ikaw yung pinagmumula ng katitisuran. Hindi ikaw yung pinagmumula ng problema. Sa halip, bahagi ng maturity mo, ginagamit ka na ng Diyos para i-build pa yung ibang mananampalataya, i-develop, i-train ng mga future leaders. Pag nakita sa iyo yung mga hakbang na yan, nagmamature ka sa Panginoon. So, isa-isahin ko lang po sa inyo sa sandaling ito yung tinatawag na 5 marks of spiritual maturity. Number 1, a mature person is positive under pressure. Pagka ikaw ay mature na, makikita ng Diyos, hindi ka basta nag-give up o nagkukwit pag may mga bagyo ng buhay, under pressure, problema, karamdaman, nagpapatuloy ka. A mature person is positive under pressure. Number 2, a mature person is sensitive to people. A mature person is sensitive to people. Pinapahalagahan mo yung damdamin ng iyong kapwa. Iniingatan mo yung relasyon mo sa iyong kapwa. Hindi mo hahayaang masira. Hindi mo hahayaang basta ka nakasasakit na hindi mo iniisip yung mga binibitawan mo salita sa kanya. A mature person is sensitive to people. Number 3, a mature person has mastered his mouth. Nasa Book of James yan. Yung bang hindi ka dapat magbitaw agad ng mga bagay na dapat mong sabihin na hindi mo pa naririnig yung kabilang side. Hindi ka dapat one-sided. Kaya mong kontrolin ang iyong pananalita, yung iyong dila, sa mga bagay na may mga pangyayari na either ikaw ay nagiging judgmental o kaya naman ay nakapagbibitaw ka ng mga pangit na salita na nagiging kasiraan ng iyong patotoo. So a mature person has mastered his mouth. Number 4, a mature person is a peacemaker, not a troublemaker. O mahalaga to. Pag matagal ka ng mananampalataya, hindi ka pinagmumula ng gulo. Mana pa tumutulong ka, laging naaayos ang gulo. Hindi ikaw ang pinagmumula ng problema. Mana pa tumutulong ka para maayos ang problema. A mature person is a peacemaker, not a troublemaker. And number 5, sa ating 5 marks of spiritual maturity, a mature person is patient and prayerful. Pag ikaw ay tumatagal na sa Panginoon, nagmamature ka, natututunan mo nang i-apply yung pagtitiis, pagtsatsaga, at lahat ng mga kinakaharap mo, dinadaan mo sa panalangin. Hindi yung basta-basta lang na nagdidesisyon ka,
para kang pabigla-bigla at parang wala tayong pagtsatsaga sa sarili. Naku, yung mag-akay ng kaluluwa at mag-disciple, kailangan ng katsagaan yan. Alam nyo, yung kinakaharap natin sa ministry, maraming problema, pangangailangan, kailangan ng katsagaan yan. So, i-check natin mga minamahal. Tayo ba'y nagmamature na o nananatiling sanggol pa rin? It's high time for us na dapat tayo patuloy na ma-develop, mag-grow sa Panginoon bilang mananampalataya. Lalo na kung ang tagal-tagal mo ng mananampalataya. I-check natin itong mga puntos na ito kung nakikita na sa atin o hindi pa. So muli, hanggang dito lang po tayo. Ito po ang inyong lingkod, ang Pekeng Kano. Mic check, testing, 1, 2, 3. Testing, mahangin, testing. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito tayong muli. Sobra hangin, testing muna ulit. Mahangin pa rin pero re-recta tayo sa cellphone. Tingnan natin resulta. Ang hirap.